Nagpaalala ang Scamwatch Pilipinas sa mga nagnenegosyo na mag-ingat sa mga modus online. May 7 online scam daw na dapat ikabahala. Una riyan ang mga pekeng buyer na nagpapakita ng pekeng transaction record na kunwaring sobra ang naibayad at pagkatapos ay maghihingi ng refund sa seller. Dapat daw ay kumpirmahin ang kanilang bayad sa mismong banking app o wallet. Pangalawa, mag-ingat sa mga nagkukunwaring logistics company na nagpapadala ng mga pekeng tracking update tapos manghihingi ng courier o shipping fee. Mag-ingat din daw sa mga pekeng website na nagkukunwaring galing sa mga e-wallet na posibleng makuha ang inyong account details. Tulad sa mga e-wallet, mag-ingat din daw na makuha ang inyong account sa social media at iba pang online shopping platforms. Dapat daw ay gumawa ng matibay na password at gumamit ng two-factor authentication. Nagbabala rin ng Scamwatch Pilipinas sa mga kaduda-duda at pekeng link na maaaring ikasuspend ng inyong account. Kasunod daw niyan ay may mag-aalok ng tulong sa inyo para rito at biglang maniningil. Kadikit din niyan ay ang mga nagpapadala ng email at text message na may mga kasamang link. Huwag daw itong pipindutin. Panghuli, mag-ingat sa mga nagpapanggap na support agent ng mga online shopping platform at maghihingi ng one-time password o OTP. Hindi ito hihingi ng mga lehitimong platform. Paalala rin ng Scamwatch Pilipinas, magkaroon ng contra-scam attitude. Magdamot, magduda, mangsnab at magsumbong. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.